Maupo po kayo. Para sa record, narito ang mga Assistant State Attorney, tawagin ang depensa at si Ginong Rogers. Handa na po, kagalang-galang. Handa na rin ang depensa, paumanhin. At kailangan lang niya ng banyo, hindi ba? Walang problema. Tama, sige, ayos. Maupo po kayo. Tatanungin ko ulit ang mga hurado. Sinunod ba ninyo ang tagubilin na huwag pag-usapan ang kaso o maghanap ng impormasyon tungkol sa mga taong o lugar na sangkot? Kung nagawa nyo ito ng di sinasadya, ngayon ang panahon para magsabi sa akin. Para sa talaan, wala ni isang hurado ang nagtaas ng kamay at kung sakaling kailangan ng alinman sa ating mga hurado ng pahinga, huwag mag-atubiling ipaalam din sa amin. ST susunod na saksi. Tinawag si Nick Schuneman ng Estado. Taos puso mo bang sinumpaan o pinagtitibay na ang iyong patotoo ay pawang katotohanan, buong katotohanan at walang iba kundi ang katotohanan? Salamat. Detectives Kuniman, bar mo bang sabihin ang iyong pangalan para sa talaan? Next ko naman. At mari mo bang baybayin ang iyong apelyido para sa aming court reporter, pakiusap? SCHUENEMANN. And saan ka nagtatrabaho? Sa opisina ng Sheriff ng Jefferson County. At gaano ka nakatagal nagtatrabaho doon? 13 taon. At sa kasalukuyan, ano ang iyong position sa tanggapan ng Sheriff ng Jefferson County? Bilang isang investigador ng lugar ng krimen, At bilang isang investigador, ibig sabihin ay isa ka ring opisyal ng batas na nanumpa. opo ma'am. Saan ka dati nagtrabaho? Sa tanggapan ba ng Sheriff ng Jefferson County ka nagtrabaho? Sa Johnson County Sheriff, Anong position mo sa Johnson County Sheriff's Office? bilang Deputy Sheriff. At pareho ba ang mga iyon sa Missouri? Opo ma'am. Nasa magkaibang panig ng estado? Opo ma'am. Pakibahagi po sa hurado ang ilang impormasyon tungkol sa iyong pinagmulan at pinag-aralan. Nagtapos ako ng Bachelor of Science sa Universidad ng Central Missouri. Habang ako ay nasa kolehiyo, pumasok ako sa Police Academy noong 2000 at isa nagtapos at nagtrabaho sa tanggapan ng Sheriff ng Johnson County. Habang nasa tanggapan ng Sheriff ng Johnson County, nakuha ko ang Bachelor of Science sa Criminal Justice. Nakilala ko ang magiging asawa ko, niligawan at inalok ng kasal. Lumipat kami sa kanyang bayan ayon sa napagkasunduan. Noong 2006 nagsimula akong road patrol deputy sa tanggapan ng Sheriff ng Jefferson County. Noong 2009 naging investigador ako sa Detective Bureau, humahawak ng mga pangkalahatang kasong kriminal. Noong 2010 ako ay pumasok sa Crime Scene Unit ng Detective Bureau. At nagkaroon ka ba ng pagsasanay bago pumasok sa crime scene unit at nagpatuloy ka ba ng pagsasanay para maging bahagi ng crime scene unit na yon? Opo, ma'am. Habang nasa crime scene unit ako, nakatanggap ako ng maraming oras ng pagsasanay sa crime scene at nakakuha ako ng international na board certification bilang crime scene analyst mula sa International Association for Identification at Certified Fire Investigators sa Missouri. Certified ka pa rin ba ng International Association for Identification bilang crime scene analyst hanggang ngayon? Opo. Noong 2015, ano ang mga tungkulin mo sa Jefferson County Sheriff's Office? Bilang isang investigador ng krimen sa lugar ng insidente, At natasan ka bang tumulong sa ilang tauhan ng Lee County Sheriff's Office sa investigasyon nila? opo ma'am. Kailan nagsimula ang una mong pakikilahok? Magang umaga ng Hulyo 12, 2015. Ano ang ibig mong sabihin sa maagang umaga? Anong oras ito para sa'yo? 4 yon, mga ganong oras ng umaga. At nakatanggap ka ba ng briefing nung oras na yon? Opo ma'am. Ano po ang laman ng briefing na yon?
Sinabi ng mga commander sa briefing na kami ay hiniling. Pasensya na. Pinagpatuloy. Pagkatapos nun, maikling briefing ba yon? Hindi, mahaba ang briefing na yun. Pagkatapos ng briefing, ano ang ginawa mo? Na-assign ka ba sa particular na tungkulin? Opo, ma'am. Ako po ang na-assign magsagawa ng 2 search warrant. At ano ang unang search warrant? Naipatupad mo ba ang 2 search warrant na yon? Opo, ipatupad po. Nakiisa ka ba sa pagpapatupad ng mga iyon? Ano ang unang search warrant na sinalihan mo sa pagpapatupad? Ito ay sa isang pribadong tirahan sa 8,874 Chapel Hill Court, Hillsborough, Missouri, 6 na 350. May particular ba kayong hinahanap? O may hinahanap ako. Sa ilalim ng direktang supervision ng mga deputy ng opisina ng sheriff ng Lee County, Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang tinukoy na ebidensya bilang Exhibit 33B ng Estado. Dito ba isinagawa ang unang search warrant? Opo, ma'am. At yan ang location sa Chapel Hill Court. Opo, ma'am. Habang nandun, pwede ko bang itanong kung nakakuha ka ng ilan? May nakuha ka bang ebidensya? Opo, ma'am. Gusto kong ipakita sa iyo ang tinukoy para sa pagkakakilanlan bilang Exhibit number 38 ng Estado at gusto ko ring ibigay sa iyo ang tinukoy para sa pagkakakilanlan bilang 33E ng Estado. Naipakita na ito sa abogado ng depensa dati. Tungkol sa 33E. Ano ang 33E? Ito ay isang nakaprint na digital na larawan na kinunan ko habang nasa loob ako ng master bedroom ng 8,874 Chapel Hill Court. Binigay din ba ng Estado sa iyo ang Exhibit 68 para sa pagkakakilanlan? Ano ang 68? Pasensya na, 68 o 38? Akala ko sinabi ko 68. Tinitingnan ko lang para sigurado. Opo, Exhibit 68 ng Estado. Salamat po. Ano ang Exhibit 68 ng Estado? Ito ay isang evidence bag na naglalaman ng binaklas na cellphone. At yun ba ang cellphone na kinumpiska mo sa tirahan sa Chapel Hill Court? Opo, ma'am. Tinutukoy ang litrato 33E. Ipinapakita ba ro ng cellphone na yon? Sa lokasyon kung saan mo ito kinuha. Opo, ma'am. Ipagpapatuloy ko ang pagpapakilala ng States 33 ikagalang-galang na hukom. Ipapakita namin ito, tinatanggap na. Ipapakilala ko rin ang Exhibit 38 at 68 ng Estado. Walang pagtutol. Ipakita na ito ay tinanggap. Pahintulot na ilathala. Maaari mo. I showed... Bakikita ko sa iyo kung ano ang ipinakilala bilang ebidensya ang laser pointer bilang 33E. Salamat po, ma'am. Diyan po mismo. Opo, ma'am. Maaari mo bang ipakita sa amin kung saan sa 33 matatagpuan ang cellphone na tinutukoy natin? Salamat po. Ngayon,
Ipinakilala rin ako sa exhibit number 68 ng Devon State. Ganito rin ba ang kondisyon nito nung kinuha mo mula sa mask room? Side table sa kwarto? Hindi po, ma'am. Pero ito po ang telepono, ang mga parte ng teleponong kinumpiska ninyo. Opo, ma'am. At naglagay lang kayo ng sarili ninyong gamit. Pagkatapos magsagawa ng paghahanap sa 889 sa Chapel Hill Court, saan ang susunod na lokasyon na isinagawa ninyo ang search warrant? Old Highway 141, Apartment 2, Fenton, Missouri, 63026. At naaalala mo ba kung kailan ninyo isinagawa ang search warrant na yon? Dumating kami ni Detective Downs kinabukasan. Gusto kong ipakita sa'yo. Hayaan mong magsimula ako sa kung ano ang naipresentang ebidensya, Exhibit 56 ng Estado. Yan ba ang lokasyon kung saan isinagawa ninyo ang search warrant noong ika-13 ng Hulyo? Opo, ma'am. Maring lapitan ko ang saksi? Maaari mo. Ibibigay ko sa iyo ang mga dokumentong tinukoy bilang exhibit ng Estado na 55, 56G at 56F at tatanungin kung maaari mong tingnan ang mga ito sandali. Opo, ma'am. Ano po ang 56G at F? Ang 56G ay isang nakaprint na digital na larawan na kinunan ko ng loob, kusina, kainan, at sala ng nabanggit o palengke. At 56F? Ang 56F ay digital na larawan na kuha ko ng basurahan sa loob ng kusina, kainan, at sala ng apartment. Ipasok na ang 56G at F. Ipakikita natin sa kanila, tinatanggap. Ngayon, may ibinigay din sa iyo na isang bagay sa puting bag. Ipinapakita ang Exhibit 55 ng Estado. Ano ang Exhibit 50 at 55 ng Estado? Oh, pasensya na. Ang paketeng ito ng ebidensya ay may 3 papel na dokumento ng cellphone at Southwest Airways baggage claim ticket sa pangalan ni Mark Seaver na nakita sa basurahan. Inilipat at iniharap ang Exhibit number 55 ng Estado. Ipakikita na lang namin. Ihingi po ako ng pahintulot na ilathala ito, ma'am. 56G. Mari mo bang sabihin muli sa mga ginang at ginonang hurado kung ano ang 56G? Ito ay isang digital na larawan na kinunan ko ng loob ng apartment. Ako sa 650 South Old Highway 141 sa Fenton, Missouri. Kahit madilim, maari mo bang ipakita sa mga hurado ang basurahan na binanggit mo kanina? Opo, ma'am. Ngayon, ipapakita ko ang ebidensya 56F. Ano ang makikita sa 56F? Ito ay tanawin sa loob ng nasabing basurahan. At sa 56F mo ba nakita ang mga dokumentong nakapaloob sa 55? Opo, ma'am. Kung maari po kagalang-galang pahiram ulit ng gunting ng korte. Ma'am. Tagapangulo ng Technical, pakibuksan po ang Exhibit 55 ng Estado. At tanggalin ang tag na tinatawag na Southwest Airlines tag na tinutukoy ninyo. Opo, ma'am. Salamat po.
Opo, ma'am. At may estado ka ba? Nakahiwalay ba ang Southwest tag mo? Opo, ma'am. Maari mo bang itaas ito at ipakita sa mga miyembro ng hurado? At ito ay inalis mula sa basurahan. Opo, ma'am. Kagalang-galang na hukom, maliit po ito at humihingi rin po ako ng pahintulot na ipakita ito sa kamera. Opo, ma'am. Salamat po, hukom. Yan po ba ang Southwest Airline tag na tinutukoy ninyo? Opo, ma'am. Sigurado akong magugulat ka kung maibalik sa'yo lahat ng papel na yon. Opo, ma'am. Ginawa mo ba ito nung Hulyo 15 nagsagawa ka rin ba? Nagsagawa ka ba ng ebidensya ayon sa search warrant para sa 2016 Hyundai Elantra? Opo, ma'am. Ginang clerk na ibalik ko na sa iyo ang Exhibit 33B. Dapat pala itinabi ko yon. Yun ba ang sasakyan na nasa orihinal na lokasyon ng search warrant sa Chapel Hill Court noong Hulyo 12? Opo, ma'am. Ipinapakita ko po ulit sa inyo, Exhibit 33B ng Estado. Opo, ma'am. Pwede ba naming makita yan? Kita mo ba ang sasakyan sa 33D? Opo, ma'am. Kung maaari po ninyong ituro sa jury, ia-unzoom ko po. Yan. Ang search warrant para sa kotse na iyon ay naisagawa 3 araw matapos. Tama po ba? Opo, ma'am. Gusto kong ibigay sa iyo ang tinatawag na States Exhibit 43. Maaari mo bang kilalanin kung ano ang States Exhibit 43? Ito ang original kong nakapackage na item number 310-880. Isang itim na Garmin Portable Global Positioning System device na natagpuan sa nabanggit na sasakyan. Kaya kinuha ang Global Positioning System device mula sa pilak na kotse sa tapat ng Chapel Hill Port address. Oo. Ma'am, Magpapatuloy na ipakilala ang ebidensya ng Estado? Exhibit 43, malaya na ako. Pagkatapos ng pagsasagawa ng search warrant sa kotse, ginawa mo ba pagkatapos? Nagsagawa ka ba ng search warrant noong Agosto 25, 2015? opo, ma'am. Saan isinagawa ang search warrant na yon? Sa pribadong tirahan sa tingin ko ito ay sa Cadet, Missouri. Iyon ba ay sa 10,154 West Briar Drive sa Cadet, Missouri? Opo, ma'am. Ipakikita ko sa iyo ang ipinakilalang ebidensya bilang exhibit number 35 ng Estado. Diyan ba isinagawa ang search warrant? Opo, ma'am. At nang isagawa ang search warrant, may mga kinumpis ka bang gamit o binuksan mo ba ang mga ito? Opo, ma'am. Gusto kong magsimula sa exhibit number ng Estado para sa pagkakakilanlan. Tatlong putsyam.
Pwede mo bang kilalanin ang Exhibit 39 ng Estado? Ano ito? Ito ang original na pakete ng item number 310 at 10,120. Isa itong pulang Budweiser na t-shirt na matatagpuan, nakasabit sa loob ng aparador ng master bedroom. Mga ebidensya ng Estado bilang 35. G at 35. Pakiusap, sabihin mo sa akin kung ano ang dalawang yon. Opo ma'am, ang 35G ay isang nakaprint na digital na larawan ng isang aparador sa loob ng master bedroom ng location sa Cadet, Missouri, samantalang ang 35H ay isang nakaprint na digital na larawan ng Mula sa, kung titignan, ang aparador ay may dalawang pinto, isa sa kanan, isa sa kaliwa. Magkadikit ang dalawang pinto sa pader. Lumipat para ipakilala ang 35G at ang nakapaloob sa bahay. Kaya ito ang 35G na tinutukoy mo tungkol sa aparador. Opo, ma'am. At ililipat ko muna ito sandali. Pwede mo bang gamitin ang laser pointer para ipakita ang ibang bahagi ng magkaugnay na aparador? Opo, ma'am. Ito nga po. Ikaw ba ang kumuha ng t-shirt mula sa aparador na ito? Opo, ma'am. 35 hano yon. Anong larawan yon? Ito po ang nabanggit na kamiseta na inalis mula sa aparador sa kaliwang kamay. At yun ba ang kamiseta na hawak natin? Na hawak mo ngayon bilang exhibit ng Estado? 30 Opo, ma'am. Pakibuksan at itaas ang exhibit 30 ng Estado para makita ng hurado. Opo, ma'am. Salamat. Kung pwede, ibalik mo na lang ito. Evidence bag. Kumuha ka rin ba ng pangalawang damit mula sa aparador na yon? Opo, ma'am. Ipakikita ko sa iyo ang sertipiko ng Estado bilang 41. Ano ang exhibit number 41 ng Estado? Ito ang original na pakete ng item 310 at 10,122 isang puting wiki v-neck t-shirt na nakasabit sa master bedroom aparador. Magpakilala pa. Mapatuloy sa pagpapakilala. Exhibit 41 ng Estado. Hindi. Jackson. Ipakita agad ito. Pakiusap mo sa investigador na buksan ito at ipakita sa hurado. Opo, ma'am. At
Detective Shooterman, mayroon bang anumang marka sa labas ng kamiseta na yan? Ang ibig kong sabihin sa marka ay tulad ng marka ng gumawa sa itaas ng leeg or sa manggas. Opo, ma'am. Mari mo bang ipakita ang mga iyon sa hurado, pakiusap? And maaari mo bang ipihit yun sa kabilang direction? Ang likod para makita ang labas ng damit. At anumang marka sa mga manggas na nasa labas ng damit, maaari mo bang ipakita iyon sa mga miyembro ng hurado? Pakiusap. Salamat. Ipinapakita mo rin sa kanila ang ibaba ng t-shirt. Salamat. Pagkatapos pakibalik, i-roll o tiklop at ilagay sa evidence bag. Opo, ma'am. Nang nasa kwartong iyon, kinuha mo rin ba bilang ebidensya ang pares ng itim at puting tennis shoes na galing Missouri? Exhibit bilang 310,108. Opo, ma'am. Maaari po ba akong lumapit? Ipinapakita ko po ang exhibit number 32 ng estado para sa pagkakakilanlan. Ano ang Exhibit 32 ng estado? Ito ang original na packaging ng item 310 108 isang pares ng itim, puti, at lime green na sapatos na pang tennis. Ihahain ko po ang Exhibit number 42 ng estado. Kagalang-galang lalapit ako. Opo, ma'am. Total po 42 depensa. Hindi po, Sir. ipakikita po namin ito sa isang sandali. Exhibit 42. Nakikita mo ba sa litrato ang exhibit 42 pati exhibit 35 din ng estado? Pasensya po, ma'am. Hindi ko po makita. Makakatulong po ba kung i-zoom ko ito? Opo, ma'am. Opo, ma'am. At maaari mo bang ituro gamit ang laser pointer sa mga ginang at ginoo ng hurado kung saan? States Exhibit number 42 kung saan mo kinuha ang States Exhibit 42. Silman. Pakibuksan ang States Exhibit number 42. Opo, ma'am. Kamari mong ibalik ang ngayon sa bag?
Ibinibigay ko sa iyo ang tinukoy bilang exhibit number 50 ng estado. Ano ang exhibit number 50 ng estado? Orihinal na packaging lang ng item number 310 at 10 at 12 isang itim na tan na hanging sign na matatagpuan sa gilid ng shelf sa kusina ng 10,100 at 54 West Briar, Cadete. Missouri na si Pasok. Ebidensya ng estado. Ipapakita naming tinanggap na ito. Ipapakita ko sa inyo ang ipinakilalang ebidensya bilang exhibit ng estado 35C. Opo, ma'am. I-zoom ko ang 35C. Nakikita mo ba mula sa kung saan? Kinuna ng flake? Opo, ma'am. At mari mo bang ipakita sa mga miyembro ng hurado kung saan mo kinuha ang flake? Ang exhibit 50 ng estado at ipakita ito sa hurado? Pakiusap? Opo, ma'am. Salamat po. Kung maaari po, ilagay niyo ulit sa evidence bag. Ipapakita ko po ito sa inyo bilang Exhibit 53 ng Estado para sa pagkakakakilanlan. Ano ang Exhibit 53 ng Estado? Ito po ang original na magazine ng item number. Isang itim at pilak na ATT Locatel na cellphone at charger na natagpuan sa ibabaw ng banyo. Ang counter ng banyo sa 10,154 West Briar, Cadet, Missouri. Ipakikita ko sa iyo ang ebidensya, larawan 35. Opo, ma'am. Pwede mo bang i-zoom out at tanungin kung makikita sa larawan ng teleponong iyon at gamitin ang laser pointer para ipakita ito sa mga babae at lalaki ng hurado? Opo, ma'am. Ngayon, kumuha ka rin ba ng ilang bagay bilang ebidensya mula sa ilang sasakyan na nasa labas ng tirahan na iyon sa West Briar? Opo, ma'am. Gusto kong ipakita sa iyo ang mga bagay na tinukoy para sa pagkakakilanlan bilang Exhibit 40 ng Estado at Exhibit 52 ng Estado. Simulan natin sa Exhibit 40 ng Estado. Ano ito? Ito ang original na pakete ng ebidensya item number. 310,100 at 18 isang puting plastic na vinyl cooler na nakuha mula sa ikatlong hanay ng upuan ng Dodge Command. Nasa 10,154 West Briar Drive ako nakapark. Ipinapasok bilang ebidensya ang Exhibit number 40 ng Estado. Pakiusap, buksan at ipakita sa hurado ang Exhibit number 40 ng Estado. Opo, ma'am.
Salamat. Pwede mo bang ibalik ang exhibit number 4 na po ng estado sa bag? Ngayon, tinutukoy ko ang exhibit number 52 ng estado, isa pang malaking brown na bag na iniwan ko. Nakaupo sa witness stand. Opo, ma'am. Original na packaging po ito ng item 300 at 10,131 itim na North Face backpack na nakita sa loob ng aming sasakyan sa 10,154 West Briar Drive, Cadet, Missouri. Isinumite ng estado bilang ebidensya ang exhibit 52, walang pagtutol. Tinanggap ito. Kapag hindi mo ito binuksan, tinutukoy ba natin itong backpack na isinusuot sa likod? Opo, ma'am. Na kulay itim. Opo, ma'am. Hindi ko hinihiling na buksan mo ito ngayon. Salamat po, ma'am. Nangolekta ka rin at ako rin. Kumuha ka rin ng sample ng jumpsuit at guantes mula sa Department of Energy bilang ebidensya. Tama po ba? Opo, ma'am. At ipapakita ko lang sa iyo ang naipakilala na bilang ebidensya bilang exhibit number 44 ng estado. Itatanong ko lang kung ito ba yung mga suit at guantes na kinuha mong ebidensya sa Department of Energy run. Sir. Hindi mo na kailangan tanggalin ito sa kahon, basta Yes, ma'am. kumuha ng ebidensya ng isang natagpuang coverall. Gusto kong ipakita sa iyo ang exhibit number 51 ng estado. Opo, ma'am. Pakitingnan ng exhibit 51 ng estado. Yan ba ang coverall na kinuha mo kay Detective Downs at isinama sa ebidensya? Opo, ma'am. At gusto ko ring ipakita sa iyo ang states 38A at B na nasa ebidensya na. Pero ito ba ang mga bahagi ng cellphone na natanggap mo mula kay Detective Downs na pagkatapos ay ipinadala binalot para maipadala mo sa Lee County Sheriff's Office? Opo, ma'am. Dumating ba ang panahon na pinakiusapan kang kunan ng litrato at kunin ang ilang ebidensya mula kay Ginong Rogers, mula kay Jimmy Ray Rogers, noong Agosto 25? Opo, ma'am. At sa oras na yun, gusto kong ibigay sa iyo ang dalawang bagay. Ang isa ay tinukoy bilang exhibit number 89 ng estado. Agosto 25. Ang isa pa ay tinukoy bilang exhibit 53 ng estado. Opo, ma'am. Kukunin namin yon, titingnan saglit, tapos magtatanong ako. Opo, ma'am. Ano ang state exhibit number 89? Ito ay isang itim na ATT na cellphone, isang baterya para sa cellphone at isang piraso ng aluminum foil. At yun ba ang teleponong kinuha mo mula kay Ginong Rogers noong Agosto 25? Opo, ma'am. Sa tingin ko iyon ang item 300 at 10,125 C. Charles. Napansin ko na sa loob ng bag na yon ay may aluminum foil. Ano ang layunin ng aluminum foil?
Ang layunin ng aluminum foil. Bilang crime scene analyst sa iyong certification, pagsasanay at karanasan, may dahilan ba kung bakit binabalot ng aluminum foil ang cellphone kapag kinokolekta ito? Opo, ma'am. At ginagawa ba niyo yun? Lumapit ang dalawang panig. Detective Shoniman, makikita ang aluminum foil sa exhibit belt, 89 ng estado. Yan ba ang aluminum foil na ginamit mo sa exhibit 89 ng estado? Opo, ma'am. Ano ang ginawa mo sa aluminum foil sa exhibit BLG 89 ng estado? Habang hawak mo ang telepono sa exhibit BLG 89. Binalot ko ang telepono sa aluminum foil. At ikaw ba ay nakatanggap ng pagsasanay sa pagkolekta ng mga cellphone? Opo, ma'am. At anong uri ng pagsasanay ang natanggap mo sa pagkolekta ng mga cellphone? Sa 1,477 oras ng pagsasanay ko sa crime scene, hindi ko masabi kung anong particular na crime scene pagsasanay sa pagkuha ng cellphone. Pero may particular bang pagsasanay sa pagkolekta ng cellphone na kinuha mo na tumalakay sa tamang paraan ng pagkolekta ng mga cellphone? Opo, ma'am. Sinunod mo ba ang mga pamamaraang iyon sa pagkuha ng cellphone na ito? Opo, ma'am. At may dahilan ba kung bakit sinusunod mo ang pamamaraang iyon? Pagbabalot ng cellphone sa aluminum foil habang nangongolekta. Opo, ma'am. Bakit mo binabalot ng aluminum foil ang cellphone kapag nangongolekta ka ng cellphone? Para hindi makatanggap ng signal ang cellphone, kung may magtatangkang i-remote wipe ang cellphone para burahin ang data, magagawa nila yon ng malayuan. Salim. Sa palagay ko na ibigay ko na rin sa iyo ang Exhibit 53 ng Estado. Opo, ma'am. Ano ang Exhibit 53 ng Estado? Ito ang nakaprint na digital na larawan na kuha ko kay Jimmy Rogers sa Washington County Sheriff's Office. Ipapakilala ko na ang exhibit number 53 ng estado. Maring lumapit. Nasa exhibit ka na dati nang nagamit, kaya itatala ko ulit ang exhibit bilang exhibit ng Estado 72. Ano ang exhibit 72 ng Estado? Yun ba ang tinutukoy mo kanina? Opo, ma'am. Magmungkahi na ipasok ang exhibit 72 ng estado? Walang pagtutol. Ipinapakita naming tinanggap ito at may pahintulot sa publiko. Maari mo na. Hindi mo ba tingin pwede pang i-zoom in? Ayan na. Sa tingin ko hindi naman mahalaga. Ito ba ang exhibit 72 ng Estado, Detective Shuneman? Opo, ma'am. At ito ang litrato ni Ginoong Rogers kung paano siya nakita noong Agosto 25, 2015. Opo, ma'am. Maraming salamat po. Kagalang-galang na hukom. Sa oras na ito, hiniling ko na tumayo ang akusado sa loob ng korte. Pakiusap, tumututol po ako kagalang-galang na hukom. Lumapit ang magkabilang panig. Opo, ma'am. Detective Shuneman, mukha bang pareho pa rin ang laki ni Ginoong Rogers ngayon sa korte gaya nung 2015 o nagbago na? Objection, kagalang-galang na hukom, baligtad. Maaari siyang sumagot, Gino, kung kaya mo. Hindi ko maalala. Paumanhin po, ma'am. Habang ikaw at si Ginong Rogers ay Habang nangongolekta ka ng ebidensya kay Ginong Rogers, kinunan mo siya ng litrato. Nakuha na ba ang buccal swab kay Taylor Showmaker?
Opo, ma'am. Ipapakita ko sa iyo ang tinukoy para sa pagkakakilanlan bilang Exhibit 54 ng Estado. Opo, ma'am. Ano ang exhibit number 54 ng Estado? Estado, orihinal na pakete ng item 300 at 10,300 at isa, kasama ang cotton swabs at buckle standard ni Taylor Showmaker. Ipinapakilala ang exhibit number 54 ng Estado. Tutol, kulang sa pundasyon. Ang mga buckle swab ba na ito ay pasensya na pinanatili muna. Ang mga buckle swab ba na ito ay kinuha mula kay Taylor Showmaker. Sa parehong oras na si Ginong Rogers ay nasa opisina at pinoproseso. Oo. Oo, ma'am, hindi maganda ang tanong na yan. Patawad po. Ikaw ba ang kumuha ng buckle swab or nasaksihan mo itong kunin? Pwede mo bang tingnan ang packaging at sabihin sa amin? Opo, ma'am. Nakuha ko ang buckle standard mula kay Taylor Showmaker. Ipapakilala ko ang exhibit number 54 ng Estado. Walang pagtutol sa oras na ito. Parehong tutol, walang pundasyon. Tinanggihan. Ipapakita ito mamaya. May-ari mo kung bibigyan mo ako ng oras. Meron ako. Wala na akong ibang tanong sa ngayon, pero kung papayagan mo akong lumapit sa clerk kasama ang Mga litrato? Na nakuha ko? Bakod, kailangan mo pa ba ng ebidensya sa harap ng saksi o pwede na naming alisin? Kung hindi ka sigurado, Aalisin na lang namin sila at maaari mo silang hilingin kung kailangan mo. salamat, kailangan namin ng ilan. Bakit hindi na lang tayo magpatuloy at payuhan ng abogado na hingin yon sa 3-6? Hindi nakaselyo ang mayon. Hindi rin nakaselyo yun. O nga pala. Oo, Bakod. salamat. Magandang umaga, detective. Magandang umaga. Ma'am. Pwede mo bang sabihin sa amin kung kailan ka unang nakontak? Yung pinakaunang pagkakataon na kinailangan ng tulong or nagbigay ng tulong sa departamento ng sheriff ng Lee County? Tinawagan ako ng komandante ko at sinabing may briefing para sa search warrant kinabukasan ng umaga. Sige, kailan yun? Noong Hulyo 11 yun. Sa gabi ng 2015. Pasensya na po, ma'am. At nagbigay ka ba ng tulong sa paghahanda ng mga search warrant? Hindi po, ma'am. Ngayon, bilang bahagi ng iyong pagsasanay at karanasan sa pagpapatupad ng batas, sasang-ayon ka ba na mahalagang maayos na idokumento ang lahat ng nangyayari? Opo, ma'am. Sasang-ayon ka ba sa mga pahayag ng tao? Opo, ma'am. Physical na ebidensya? Opo, ma'am. May nakuha ba kayong kahit ano? Opo, ma'am. Sa kabuuan, Paano naman ilang oras ang inilaan mo sa kasong ito bilang tulong sa county? Hindi mo alam. Hindi po, ma'am. Sige, kamusta naman ang Hulyo 12? Mahaba ba ang araw na yon para sa'yo? Opo, ma'am. Anong oras ka nagsimula? Tama bang 4:00 ng umaga ang sabi mo? Opo, ma'am. Sige, anong oras ka natapos nung araw na yon? Hindi ko matandaan gabi na yun. Sige, nag-briefing ka ng 4:00 ng umaga. Tama ba? Opo, ma'am. At para matutunan mo kung ano yon, ang mga detective ng Lee County ang maaring hinahanap. Opo, ma'am. Gaano katagal yon? Mga 1 oras.
Ano ginawa mo matapos ang briefing? Diretso pagkatapos, kumuha ako ng isang takuri ng kape, mga 1.5 takuri ng kape, at nagsimulang magmaneho papunta sa lokasyon ng search warrant ng 8,874 Chapel Hill Cane. Sige, at sa Chapel Hill Court na yon, pumunta ka ba mag-isa? Sa sasakyan ko, oh, Sige. Kasama mo rin ba ang Special Weapons and Tactics Team? hindi kasama ko. Dumating ba sila sa address ng Chapel Hill Court? Opo, ma'am. Sige, yung Special Weapons and Tactics Team bang yon ay nasa Jefferson County Sheriff's Office? Opo, ma'am. At ang address na 8,874 Chapel Hill Court, anong county yon? Jefferson? Ito ay sa Jefferson County. Sige, at paano naman ang Fenton, Missouri? Anong county yon? Jefferson? Sige, at paano naman ang address sa Westbriar Drive sa Cadet? Washington. Washington? Sige. May jurisdiction ba ang mga tagapagpatupad ng batas mula sa isang county papunta sa ibang county? Hindi po ako sigurado, ma'am. May jurisdiction ka ba mula sa isang county papunta sa ibang county? Hindi po ako sigurado, ma'am. Di ka sigurado kung may jurisdiction ka. Hindi po, ma'am. Naatasan po ako at nagtatrabaho para sa Jefferson County Sheriff's Office. Tinutulungan ko po sila. Maaring nasa North Dakota ito. Pupunta ako sa North Dakota at gagawin ang utos sa akin. Sige, ang ibig ninyong sabihin, ang departamento ninyo, ang opisina ng sheriff ninyo, ang humiling noon? Opo, ma'am. Pero bawat county ay may sarili nilang opisina ng sheriff. Tama po ba? Opo, ma'am, para magsagawa ng legal na pag-aresto. Sige. Kaya kapag humingi ng tulong ang sheriff ng Lee County sa'yo, may jurisdiction ba sila sa Missouri? Hindi po ako sigurado, ma'am. Sige. Tinanong mo ba sila o sinabi ba nila sa'yo kung may jurisdiction sila? Yung mga tanong na yan ay lampas na sa antas ng sahod ko. Ma'am, sige po. Pwede bang magpanumpa ng saksi sa labas ng Missouri? Hindi ako naniniwala, ma'am. Kaya ang iyong sertifikasyon bilang tagapagpatupad ng batas ay nakabase sa estado kung nasaan ka. Tama po ba yon? Opo. Ma'am, sige po, pagkatapos ay magtatrabaho ka. Bawat individual. Ang departamento ng sheriff ay may kanya-kanyang hangganan ng jurisdiksyon. Opo, ma'am. Sige po. Kaya, ibig sabihin, pumayag ang inyong sheriff na magbigay ng tulong sa Lee County. Tama po ba? Opo, ma'am. Sige po. Meron po bang limitasyon sa tulong na yon? Wala po akong natatandaan. Sige po. Nagbigay po ba kayo ng tulong bukod sa Special Weapons and Tactics Team? May iba pa po ba kayong pisikal na ibinigay tulad ng tape recorder or video camera? Wala po akong natatandaan. Sige. Nagtanong ba sila tungkol doon? Hindi po direkta sa akin. Sige, at sa katunayan, ang mga search warrant ay na-videotape. Tama ba? Oo. Ikaw ba ay inutusan na i-videotape sila or normal na proseso nyo talaga yon? Karaniwang proseso po yun, ma'am. Karaniwang proseso po ng Jefferson County Sheriff's Office. Tama po ba? Magandang gawain din po yun. Sige. Kaya pumunta po kayo sa address sa Chapel Hill Court. Opo, ma'am. Alam mo ba kung kaninong tirahan yon? Base ba yun sa briefing? May hinala ako na pagmamayari yun ni na Curtis Wright at ng kanyang asawa. Naroon ba sina Ginong Wright at ang kanyang asawa pagdating mo? Hindi, wala sila ron. Sige. Anong oras ka dumating doon? Hindi ko matandaan. Sige, isasama mo ba yon sa ulat? Oh, ilalagay ko. Kailangan mo bang balikan ang ulat mo? Kailangan kong balikan ang mga kalakip mula sa ibang opisyal dahil agad akong tumugon pagdating ko sa lugar. Nag-antay ako na matapos ang tactical na operasyon. Wala ako sa tirahan hanggang matapos ang mga tactical na operasyon at masiguro ang gusali. Kaya hindi ko alam kung sa ulat ko ilalagay ang oras ng pagdating ko sa lugar or oras ng pagproseso ng crime scene. Dapat na itala mo yon para sa tamang dokumentasyon. Opo, ma'am, may magdodokumento po.
Sige po, kaya bukod sa iyong tulong, may iba ka pang mga opisyal ng Jefferson County na naroon din. Opo, ma'am. Sige, may ilan ba sa pasensya na? Ulitin ko po yon. Tingin ko ikaw ang tinutukoy ko. Nagtanong ako sa Special Weapons and Tactics Team. Tinukoy mo ang Tactical Officer. Pareho ba yon? Oh, tactical operator. Sige. Kaya hindi ka nandun nang pumasok ang Tactical or Special Weapons and Tactics Team sa bahay. Hindi po, ma'am. Sige. Paano naman po sa mga residente sa Cadet, Missouri? Nandun ka ba nun? Opo, ma'am. Sige. Nung nandoon ang Special Weapons and Tactics Team, may Special Weapons and Tactics Team din pala. Tama ba? Hindi po, sa pagkakaalala ko. Sa tingin ko, hindi mo naaalala. Sige, pero may isa sa Chapel Hill Court. Opo, ma'am. Sige. At, kaya dumating ka. Nang ito ay ligtas na at ang Special Weapons and Tactics Team ay na-secure na ang address sa Chapel Hill Court. Tama ba yon? Opo, ma'am. Ligtas at walang tao. Sige. May nailabas na ba silang tao mula sa loob ng Special Weapons and Tactics Team? Oh, pagtutol, kagalang-galang haka-haka po ito. Sabi niya, wala siya ron, pinagbigyan. Nandun ba sila? Nasa labas ba sina Ginong Wright at ang kanyang asawa nang dumating ka sa... I don't recall. Okay. Magpatuloy tayo sa West Briar na address. Opo, ma'am. Naalala mo ba kung anong oras ka dumating? Hindi po, ma'am. Hindi ko po naalala. Sige po. Gusto mo bang magkaroon ng pagkakataon na muling tingnan ang iyong ulat? Opo, ma'am. Sige, mari ba kitang lapitan? May Konsehala, pakituro ang page number. Tingnan natin kung saan niya ito nakita. Kung pwede, ituro mo ako sa page numbers ng Discovery. Simula sa Discovery, PA 35,132. Salamat. Huwag kang magmadali, sir, at ipaalam mo lang sa amin kapag handa ka na. Salamat po, sir. Handa na ako. Napaalala mo ba ulit sa sarili mo? Opo, ma'am. Sige, anong oras ka dumating sa address ng West Briar? Hindi nakalagay. Sige, ibig sabihin hindi yun naitala. Hindi sa ulat ko sa litrato ito na itala. May isa pa ako. Ulat kung gusto mong makita. Opo, ma'am. Parehong tanong. Nakabinbin? Parehong tanong. Anong oras sa tanong ulat ang meron ka? Meron ako, pahina 35,116 bahagi ito ng ibinigay talaga. Tungkol sa kanyang... Salamat. Isa ang ulat ay para sa record at para sa paalala. Defense processor, maaari mo itong tingnan. Salamat po, galang-galang. Opo, ma'am. Ulat po niya ito. O, naniniwala ako. Yan ba ulat mo? Karaniwan kong ginagawa ang worksheet na ito tuwing may eksena ako. Ibinahagi mo ba ang dokumentong yon? Oo, ibinahagi ko na. Sulat kamay yan, hindi makinilyado. Tama po yun, ma'am. May bahagi ba sa dokumentong iyan na nagsasaad ng oras ng pagdating mo sa West, mamimili sa bahay? Opo, ma'am. At anong oras yon? Mga bandang 12:30 ng hapon o 1,430. Paumanhin, pasensya na. At sa ganap na 2:30 ng hapon, nandun na ba at umalis na ang Special Weapons and Tactics Team? Di po ako sigurado, ma'am. Wala sila nung nandun ako. Ano po ang nadatnan ninyo sa lugar na yon pagdating ninyo?
mga opisyal ng Washington County Sheriff, Cadete, at mga opisyal ng Lee County, Florida. Sige, at pagkatapos ay galing ka sa Jefferson County. Galing ako sa Washington County Sheriff's Office na nagsabing manatili ako hanggat wala ng tao at ligtas na ang tirahan. Dumating ka doon ng 2:30 p.m. Opo, ma'am. Tama ba yun? Sige. May mga nakatira ba ron ayon sa alam mo? Mukhang tinitirhan ng mga residente. Oo. Sige. Nandun na ba si Taylor Schumacher pagdating mo or dumating siya pagkatapos mo? Objection, Your Honor. Natanong at nasagot na po. Walang tao pagdating niya sa bahay. Aatrasan ko na ang tanong. Kailan mo unang nakausap si Taylor Schumacher? Sa tingin ko, nangyari iyon sa Jefferson, pasensya na. Ang tanggapan ng Sheriff ng Washington County matapos ang pagproseso ng mga residente sa West Briar. Alam mo ba kung gaano kakatagal dumating ka ng 2:30 G? Gaano katagal tumagal ang pagproseso na yon? Kailangan ko munang mag-isip. Pahinang ipinakita mo lang sa akin, sige. Makakatulong ba kung makita mo rin? Oo, ma'am, makakatulong po. Salamat. Salamat. Noong 1,820 umalis na ako, kaya 620. Para sa talaan. Alin sa mga dokumento ang tinutukoy? Pasensya na, yun ay tungkol sa discovery. Pahina 35,116. Opo, ma'am. May iba ka pa bang ulat? 2 lang ba ang nirepaso mo? Ganito po, isa ang ulat, isa naman ang kalakip nito. May inihanda ka pa bang iba bukod sa mga resibo ng ari-arian? May iba ka pa bang ulat o kalakip? Wala akong matandaan na iba pa. Nagsagawa ako. Gumawa ako ng documentation para matulungan ang pag-alala ko sa deposition testimonya at iba pa. Nasuri mo ba lahat ng material sa abot ng aking makakaya? Ma'am, oh. Kaya nakasalamuha mo si Miss Schumacher mga bandang 6:30. Tama ba? Yun ba ang sinabi mo? Anong oras? Hindi. Ang tirahan sa West Briar ay ibinigay kay Miss Showmaker ng 10:30. Yun ba ay 1,820 o 1,830 noong pag-alis? At doon mo siya nakasalamuha? Oh. Sa tirahan ba o opisina ng sheriff nangyari iyon? Naniniwala ako na sa opisina ng sheriff yun nangyari. Nang isinagawa mo ang paghahanap sa tirahan sa West Briar, ipinakita mo sa amin na nakakuha ka ng isang pulang Budweiser na t-shirt. Opo, ma'am. Tama ba yon? Alam mo ba kung kanino yon? Hindi po, ma'am. Alam mo ba kung yun lang ang pulang Budweiser na t-shirt sa buong estado ng Missouri? Hindi ko alam, ma'am. Alam mo ba kung sino ang nakatira sa bahay na yon sa West Briar? Sinabi sa akin ang mga posibleng nakatira ron. Sila ba ay sina Ginong Rogers at Binibining Schumacher? Opo, ma'am. May ebidensya ba na may mga batang nakatira rin doon? Opo, ma'am. Dahil ba doon kaya sinigurado ninyo ito? Una, sabi niyo inunan niyong siguraduhin ang tirahan bago pumasok. Sinigurado bilang walang presensya ng mga bagay na maaaring makasama sa akin o sa iba. Sige. Sige, at habang naglalakad ka at nagdodokumento ng mga bagay, kasama mo ba ang mga detective ng county? Opo, ma'am. Sa buong oras? Opo, ma'am. Kaya ba nandun sila sa lugar hanggang sa eksenang iyon, sa particular na eksenang iyon, hanggang umalis ka ng 1,830? Opo, ma'am. Sige. Ikaw? Pakilapit para sa exhibit 4 na po. Opo, ma'am.
Ipinapakita ko sa iyo ang naunang tinanggap bilang item exhibit number 4. Opo, ma'am. Kung ilalabas mo to sa bag, Pakiusap. Opo, ma'am. Salamat. mukhang may mga asul na marka dyan. Alam mo ba kung ano ang mga yon? Hindi po, ma'am. Pero dahil may anak ako, parang Crayola po yun. Salamat! Sinabi mo na ikaw at linawin ko lang, ikaw ba ang kumuha ng coveralls na natagpuan sa gilid ng kalsada? Hindi po, ma'am. Sige. Alam mo ba kung sino ang gumawa? Detective Bonds, Binigay ba niya ito sa iyo para iproseso o markahan? ibinigay niya ito sa akin para sa dagdag na pag-iimpake papunta sa Lee County, Florida. Kailan niya ito binigay sa iyo? Naniniwala akong ito ay nung panahon din ng Washington County Sheriff's Office. Sige, sa araw ding iyon. Parehong araw at oras po, ma'am. Sige, ikaw. Kinuha ang exhibit number 89 ang itim na ATT na telepono. Tama ba yon? Opo, ma'am. Ang tinutukoy niyo po ba ay ang item 300 at 10 100 at 4 yung cellphone sa ibabaw ng counter sa banyo? Hindi ko po yun naisulat. Maaari po ba akong lumapit para sa exhibit 89 o pakiusap? Ma'am. Opo, ma'am. Kilala mo ba yan? Opo, ma'am. Ibinigay ba yan sa iyo ni Detective Levitt? Ito ay isang cellphone na ibinigay sa akin alinman ng tenyente or ni Detective Downs or Levitt. Hindi ko matandaan. Ito ang item number 300 at 10 100 at 25 si Charles. Isa itong cellphone na nakuha mula kay Ginoong Rogers. Bakit hindi ikaw ang kumuha niyan? Hindi po, ma'am. Pero ikaw ang nag-impact nito. Opo, ma'am. Nung ginawa mo yon, nakita mo ba kung may SIM card sa phone? Hindi ko hinahanap ang mga ganong bagay, ma'am. Sige, pero kung nandun, gagawa ka ba ng iba? Hindi po, ma'am. Kaya maring nandyan o maring wala? Hindi lang talaga tumingin. Hindi po, ma'am. At pagkatapos, item number 53 ang larawan ng Alcatel na telepono. Ikaw ba ang kumuha nito? Ang item number 104 na nakita sa ibabaw ng lababo sa banyo. Opo, sir. Opo, ginawa ko. Sige, nasilip mo ba kung may SIM card? Hindi po, ma'am. Sandali lang po. Opo, ma'am. Wala na po akong ibang tanong. Salamat po. Estado. Wala na po, kayo na po. Palalayain na ba ang saksi? Palalayain na, John, walang pagtutol. Malaya ka nang umalis. Salamat. Salamat po, sir. Susunod na saksi.
Tinatawag ng estado si Kimberly Van Waus. Kimberly Van Waus. Nasa ilalim ka pa rin ng iyong panunumpa mula nung isang araw. Lumabas ka na. Opo. Ma'am? Mr. Van, Binibining Van Was? Dumating ba ang panahon na nagproseso ka, isang Hyundai Elantra na ibinalik, dinala sa Lee County Sheriff's Office Processing Center? Oo, ako nga. Sabihin sa hurado kung saan pinoproseso ang sasakyan sa Lee County Sheriff's Office. May bahagi ng aming gusali na tinatawag na impound na may dalawang section, short-term at long-term. Ang mga sasakyan na karaniwang pinoproseso ay dinadala sa long-term bay, kung saan ko pinoproseso ang sasakyang ito. Gusto kong ipakita sa inyo ang mga naipakitang ebidensya. Exhibits 40, 46A at B. Salamat, Ginang Clark. Nasa ebidensya na ito, kaya hayaan mong ipakita ko ito sa iyo dito. 46. Yan ba ang sasakyan na inasikaso mo sabay? Oo, yun nga. Ito ba yung 46B pangalawang picture ng parehong sasakyan? Oo, yun nga. Ibinibigay ko sa iyo ang markang 47B at C para sa pagkakakilanlan. Kung Mary, pakitingnan mo muna ang mga ito at sabihin mo sa akin kung ano ang mga ito. Ako po mismo ang kumuha ng mga litrato ng sasakyan. Ipapakita ko ang ebidensya niya. Walang pagtutol. Ipakita natin tinanggap na. Salamat. Bago ko ilabas, pakiuna munang ilathala ito sa hurado. Pag-usapan natin ang proseso ng Hyundai Elantra na ito. Pwede mo bang sabihin sa hurado kung paano mo sinimulan ang pagproseso ng sasakyan at anong kondisyon ito nang dumating kasabay? Lagi akong nagsisimula sa pagkuha ng litrato ng sasakyan, gaya ng ginagawa sa crime scene para maitala kung paano ko ito nadatnan. Nagsimula akong kumuha ng litrato sa loob at labas ng sasakyan, tapos sinimulan ko ang mas detalyadong pagproseso nito. Nang dumating ka para iproseso ang sasakyan, ligtas ba ito? Oo, ligtas naman ito. At paano ito naging ligtas? Sarado ang mga bintana at nakakandado ang mga pinto. At paano mo nagawa yon? Ikaw ba ang nagbukas nito habang ginagawa mo ang iyong dokumentasyon sa labas? Oo, ako nga. At paano mo ito nabuksan? Ginamit ko ang susi ng sasakyan. Nakita natin ang dalawang litrato ng labas ng sasakyan. Ngayon, ipapakita ko ang ebidensya ng estado. 47A. Ano ang 47A? Ito ay litrato ng manibela at dashboard or dash ng sasakyan at ipinapakita rin nito ang kaliwang harapang sahig ng sasakyan. And 47B. Ano ang 47B?
Ito ang bukas na kaliwang likurang pinto ng sasakyan at makikita mo ang panel ng pinto pati na rin ang loob ng sasakyan mula sa kaliwang likurang pinto. At ang mga litrato na tiningnan natin sa 47A at B ay lahat galing sa nakikita natin sa Exhibit 46 ng Estado, ang sasakyang nakikita natin sa Exhibit 46A ng Estado. Tama ba yon? Oo. Oo, tama yon. Makikita ko sa iyo ang Exhibit 47C ng Estado. Ano ang 47C? Ito ang litrato ng VIN plate ng sasakyan na kinunan ko. Habang karamihan ay alam kung ano ang VIN plate, Ano nga ba ang VIN plate? Ito ang Vehicle Identification Number. at ano ang Vehicle Identification Number? Ito ay isang numero na natatangi para sa sasakyang iyon. Ngayon, bago mo sinimulan ang pagproseso sa loob ng kotse, may ginawa ka bang mga hakbang para matiyak na hindi mo makokontamina ang loob ng kotse? Lagi akong may suot na guwantes. At nagsuot ka ba ng guwantes habang ginagawa mo ang prosesong ito? Oo, nagsuot ako. Maaari mo bang ilarawan sa mga ginang at ginoo ng hurado kung paano mo nilapitan ang pagproseso ng loob ng Hyundai Elantra na ito para sa sasakyang ito? Ginawa ko ito ng kakaiba dahil mahalaga ang trace evidence sa kasong ito. Alam kong mangongolekta ako ng trace kaya iyon agad ang una kong ginawa. Pagkatapos kong simulan or matapos ang pagkuha ng mga litrato ko, Paano ka nagsimulang mangolekta ng trace evidence? gumamit ako ng sterile na sipit at sobre para pulutin ang trace evidence sa sahig. At ang upuan ng kaliwang harapang upuan at sahig at ang kanang harapang upuan at sahig. Ano ang ginawa mo sa trace evidence na nakuha mo sa sahig at upuan? Inilagay ko ito sa loob ng sobre, tinatakan ko ang sobre, at inilagay ko ito sa isang bag at ibinigay ko ito bilang ebidensya. Nang oras na para isumite ang lahat. Matapos mong makuha ang ebidensya gamit ang sipit, ano ang sumunod mong ginawa? Sa kasong ito, sa tingin ko oo, pero titingnan ko lang sandali. Sa tingin ko, kumuha ako ng fingerprint pagkatapos. Oo, ginawa ko iyon. Kinuha ko ang fingerprint sa loob at labas or hindi sa labas, sa loob lang ng sasakyan na ito. May iba ka pa bang ebidensya mula sa sasakyan? Oo, kumuha ako sa ibang pagkakataon. Kinuha mo na ang fingerprint, ano ang sumunod mong ginawa sa pagproseso ng sasakyan? Kumuha ako ng DNA swab. Pagkatapos nun, ano ang ginawa mo kasunod? Pasensya na, tinitingnan ko ulit. Yun lang, ilang araw kong inasikaso ang unang pagproseso ng sasakyan na ito. Kailan mo sinimulan iproseso ang sasakyan na ito? Pasensya na, babawiin ko yon. Mukhang nagawa ko nga. Ay, Malapitan namin sila. Opo, sir. Sige. Salamat po, kagalang-galang. Miss Van, maaari mo bang ipihit ang iyong ulat para hindi mo ito tinitingnan? Kung sakaling hindi mo maalala at kailangan mong sariwain ang iyong alaala, pakisabi lang po sa akin. Kailan mo sinimulan ang pagproseso ng Elantra na ito? kailangan ko pong tingnan ang aking mga tala kasi ilang araw po ito nangyari, kaya kailangan ko pong balikan ang aking mga tala kung ayos lang po. Kung magtatanong ka, humingi ng permiso sa korte para payagan siyang balikan ang tala niya at maalala kung kailan niya sinimula ng proseso. Maaari ko pong gawin yun. Tutol po, pwede po bang lumapit? Pagkatapos mong balikan ang alaala, maaari mo nang ibalik ang ulat, kagalang-galang na hukom. Maari po ba naming malaman kung ano ang tinutukoy niya? Opo, sir. Kinuha ko ang mahahalagang impormasyong ginawa ko araw-araw at gumawa ng notes page based rin sa aking crime scene report. Kaya mga tala lang po ito, hindi po ito ang aktwal na ulat. Pwede niyang balikan ang alaala mo gamit ang krayon na guhit. Kung gumana, anumang bagay ay pwedeng gamitin. Maaari po kayong magpatuloy. Kagalang-galang na hukom, lalapit po kami. Hindi po, sir. Magpatuloy po, kagalang-galang na hukom. Tumututol po ako. Wala po kaming natanggap na kahit ano dyan. Naitala na ang pagtutol. Maaari nang magpatuloy. Sinimulan ko pong iproseso ang sasakyan noong Hulyo 19, 2015.
Kinuha niyo po ba ng vacuum sample ang Elantra habang pinoproseso ang sasakyan? Opo, meron po. At kailan po yun nangyari? Ulit po, kailangan kong balikan ang PETSA kasi nangyari ito ng ilang araw. Sige po, maaari niyo pong gawin yon. Ika-28 ng Hulyo 2015. Naniniwala akong pumasok ka sa korte na may dalang bag. Pakitaas mo nga ang bag na yan para sa akin. Anong unang ginawa mong pagproseso? Nabanggit mo ang tungkol sa trace? Nabanggit mo ang trace evidence na yung pinroseso o tinipon gamit ang pananaliksik. Ipakikita ko sa iyo ang exhibit number 84 ng estado para sa pagkakakilanlan. Tandaan na ipakita na ito dati sa Defense County. Ano ang exhibit 84 ng estado? Pag-ari ito ng tanggapan ng Sheriff ng Lee County bilang 15P0, 18456. Trace evidence ito mula sa kaliwang harapang sahig, kinuha gamit sterile na sipit at sobre. At hayaan mo akong ibigay ko sa iyo ang isang set ng mga ito ngayon. Hayaan mo akong ibigay sa iyo Estado Exhibit Numbers. Bibigyan kita ng set bago magsimula. Exhibit number 86 at 88 ng Estado. Exhibit number 87 at 85 ng Estado. Simula sa... Sabihin nating exhibit number 85 ng estado. Ano ang exhibit number 85 ng estado? Ari-arian ito ng Sheriff ng Lee County na may bilang 15P0, 17086 mga vacuum na nakuha mula sa kaliwang harapang upuan at sahig ng Hyundai Elantra. At exhibit number 86 ng Estado. Ari-arian ito ng opisina ng Sheriff ng Lee County, may bilang 15P0, 17086 mga vacuum na kinuha mula sa kanang likurang upuan at sahig. At exhibit number 87 ng estado. 7. Ari-arian ito ng Lee County Sheriff Case 15P0, 17087 mga vacuum na nakuha mula sa kanang harapang upuan at sahig. At exhibit number 88 ng estado. Ari-arian ng opisina ng Sheriff ng Lee County, kaso 15P0, 17080, ito ay mga vacuum mula sa kaliwang likurang upuan at sahig. Kapag pinag-uusapan mo ang tungkol sa mga vacuum na kinuha, Paano mo nililinis gamit ang vacuum ang sasakyan para sa mga ebidensya? Ginawa rin ito katulad ng sa bahay. Ito ay forensic vacuum na may canister sa dulo ng nozzle inilalagay sa ibabaw ng bina-vacuum na surface. Sinisip-sip nito ang microscopic na ebidensya tulad ng buhok o hibla papunta sa canister. Ibinabalik ko ang dalawang dulo sa canister, inilalagay ito sa loob ng plastic bag at pagkatapos ay inilalagay ko ang plastic bag na iyon sa loob ng evidence bag. Sa bawat lugar sa Exhibit 85, 86, 87 at 88, gumamit ka ba ng hiwalay na canister habang nagva-vacuum ka? Oo. Ginawa ko ito upang ipakilala ang exhibits ng Estado 84, 85, 86, 87 at 88. Walang pagtutol, ipapakita namin ito, Gem. Van Was, hindi ko hihilinging buksan ng mga exhibit pero pakita mo lang sa hurado. Kapag sinasabi mong canister, ang ibig mong sabihin, Particular ba o kahit ano lang? hindi naman kailangang isa lang dyan. Sabihin mo lang kung alin ang tinaas mo. Tama, ito ay Exhibit 88. So, kaya sa pamamagitan ng malinaw na plastic bag, makikita mo na may isa pang plastic bag na talagang naglalaman ng plastic canister na may lamang trace evidence sa loob. Kagalang-galang na hukom, maaari po bang ipakita ito sa hurado para makita nila ng malapitan dahil hindi ito kita sa camera? Pwede bang ipakita at hawakan ito ng mga bailiff sa harap para makita ng lahat?
Anong uri ng mga lalagyan ito? Sinabi mong pareho ang inilalarawan at katangian ng exhibit, pati na ng exhibit 85, 86, 87 at 88. Oh, Ngayon, may tiyak bang uri ng Ebidensyang bakas na hinahanap mo nung sinimulan mo ang pagkuha ng ebidensyang bakas na ito? oh, Ano yon? naghahanap ako ng buhok. Karamihan anumang uri ng buhok. Naghahanap ako ng kahit anong buhok mula sa suspek or mga suspek or kahit anong uri ng balahibo ng alagang hayop. At bilang bahagi nyon, nakakuha ka ba ng ebidensya alinsunod sa search warrant para sa mga alagang hayop na nasa bahay ng mga Seavers? Oo, ginawa ko. Yun ba ay pusa at 2 aso? Oo, tama. Paano mo nakuha ang balahibo ng pusa at 2 aso? Gumamit talaga ako ng bagong suklay at naglatag ako ng malinis na tela. Inilagay ko ang hayop sa tela at sinuklay ko ang balahibo ng alaga. Pagkatapos, tinipon ko ang balahibo sa isang sobre, tinakpan at inimpake ito para sa pagsusuri. Oo, balik tayo sa Hyundai Elantra. Nagsagawa ka ba ng phenotest o phenotest gamit ang Hyundai Elantra? Iyan, pinaikling tawag sa phenolphthalein. O, nagsagawa ako ng phenolphthalein testing sa buong sasakyan. At maari mo bang ipaliwanag para sa mga kababaihan at kalalakihan ng hurado kung ano ang phenolphthalein test? Presumptive test ito para sa dugo kung saan iswab ang surface, lagyan ng 3 chemical at magbabago ng kulay ang swab. Rosas ang kulay kapag positibo sa pagtuklas ng dugo. Ngayon, nagkaroon ka ba ng mga positibong resulta? Meron bang positibong kinalabasan ng isinagawa mo ang phenolphthalein test mo? Oh, meron akong isa. And ano ang ginawa mo sa bahaging iyon nung nangyari iyon? Pinunasan ko na yon kaya hindi ako kumuha ng swab na naging rosa sa phenolphthal test. Kumuha ako ng 2 dagdag na swab sa bahaging iyon at inilagay sa pakete para sa pagsusuri dahil alam kong nagpositibo ito sa dugo. Bigyan mo lang po ako ng sandali. Galang-galang na hukom. Oh. Ma'am, Wala na po akong ibang katanungan sa ngayon. Kagalang-galang na hukom, depensa. Salamat po, Hukom. Kamusta po, Binibining Banlos? Ayos po ako. Kamusta po kayo? Kayo po ba ang nagproseso ng sasakyan noong Hulyo 19? Oo, yun ang unang araw ng pagproseso ko ng sasakyan. Sige, at ilang araw po kayong gumugol sa paggawa niyan? Ilang araw ko rin ginawa yun pero hindi tuloy-tuloy. Gaano nakatagal na sa Lee County Sheriff ang sasakyan? Hawak pa rin ito ng Lee County Sheriff. Ngayon, isa itong nirentahang sasakyan. Oo. At ito ay naproseso mga 3 linggo matapos ang mga pangyayari sa Jarvis Road. May ibang crime scene technician na nagproseso muna bago ako nagsimula sa sasakyan. Yun ang pagproseso sa Arizona. Tama? Oo. Alam mo ba kung ilang ulit nirentahan ng sasakyan sa panahong iyon? Hindi ko alam. Alam mo ba kung saan pumunta ang sasakyan na ito mula Hunyo 19 sa Jarvis Road hanggang sa araw na nakuha mo ito? Hindi ko alam. Ang mga bagay na iyong sinuri at kinuha saan sila ipinadala para sa pagsusuri? Pasensya na, aling mga bagay? Ang mga nilinis gamit ang vacuum? Isinumite sa FBI ang nilinis gamit ang vacuum. Direkta sa FBI. Oo. Ang mga tala na binanggit mo kasama si Binibining Ross, kailan mo ito inihanda? Inihanda ang mga ito nitong mga nakaraang linggo. Sige, kaya pagkatapos ng iyong pagsusuri o Pagkatapos mong suriin ang Elantra, ano ang ibig mong sabihin? Oo. Technician ka na ng crime scene mula 2006, tama? Tama.
Ayon sa curriculum vitae mo, may 800 oras kang training. Mahigit 800 oras, sige. Sa iyong unang pagdalo rito, naniniwala akong malawak mong inilarawan kay Binibining Ross na ang iyong mga tungkulin ay magdokumento, magtasa, mangolekta at magproseso. Tama ba yun? May mali ba ako? May nasabi ba akong mali? Isa ba doon? Hindi, tama ang sinabi mo. Tama yan. Ngayon, mga 20% ng training mo ay tungkol sa pagsusuri ng mantsa ng dugo. Tama ba? Hindi ko pa nabilang ang porsyento. Sa alam ko, 181 oras mong sinuri ang mga mantsa ng dugo base sa iyong curriculum vitae. Tama ba yon? Sige, ang pagsusuri ng mga mantsa ng dugo ay isang napakahalagang bahagi ng iyong trabaho. Tama ba? Bahagi ito ng trabaho ko. Sige. Sa isang kaso tulad nito kung saan may dugo, malamang na mas seryoso ito kaysa sa isang kaso na walang dugo bilang salik. Tama ba? Oo, nakatulong ang aking pagsasanay sa mga kasong may dugo. Sige, ikaw talaga ang kinokontak ng Lee County Sheriff's Office sa mga issues sa dugo. Tama ba? Lumalampas na ito sa saklaw ng direktang pagsusuri. Pinagbigyan. Wala na akong karagdagang tanong. Meron pa bang karagdagan mula sa estado? Isang tanong lang po, kagalang-galang na hukom, para sa paglilinaw tungkol sa mga tala na inihanda mo at tinutukoy mo. Meron bang anumang bagay doon na wala sa iyong orihinal na ulat? Wala po, lahat ay mula sa aking ulat. Salamat, wala na po akong ibang tanong, kagalang-galang na hukom. Meron pa po ba? Wala na po, kagalang-galang na hukom. Mananatili ba ang saksi o palalayain? Mari na pong palayain ang saksi na ito. Kagalang-galang na hukom, pinanatili ng hukom. Baka tawagin ka ulit, ipapagbigay alam namin kung kailangan ka. Salamat, salamat. May maikli ka bang saksi o wala? Kung wala, Baka ito na ang tamang oras para sa hurado. opo, kagalang-galang. Siguro pwede naming makuha siya sa oras na wala siya, papasok at lalabas sa loob ng 20 minuto pero kaya nyo rin po. Oo nga pala. Pwede rin itong gawin pagkatapos ng tanghalian. 20 minuto lang ito. May tutol ba ang mga hurado? Isa pa? Sino ang kasunod? Tinatawag ng estado si Amy Lusk. Nangako ako sa bailiff na babanggitin ko ang mga pangalan. Sumusunod ka ba sa amin, sumumpa o magpatotoo na ang iyong ipapahayag na testimonya ay pawang katotohanan? Ang buong katotohanan at walang iba kundi ang katotohanan? Opo. Salamat. Kung mamarapatin ng korte. Opo, sir. Magandang umaga. Magandang umaga. Umaga pa rin. Pwede mo bang ibigay ang buong pangalan mo para sa talaan, Amy Lusk at Binibining Lusk? Saan ka nagtatrabaho ngayon? Nagtatrabaho ako sa Left Assistance. At ikaw ba ay dating nagtrabaho sa tanggapan ng sheriff ng Lee County? Oo, nagtrabaho na ako noon. Kailan ka nagtrabaho sa Lee County Sheriff? Nobyembre 17, 2008 hanggang Hunyo 29, 2019. Kaya lumipat ka sa mas magandang oportunidad. Maaring sabihin. Binabati kita. Salamat. Ginawa mo ba, nung nasa Lee County Sheriff's Office ka, naimbestigahan mo ba ang kaso ng pagkamatay ni Dr. Teresa Sievers? Oo, nasangkot ako. At para maging tiyak, nagkaroon ka ba ng pagkakataon na mangolekta ng ebidensya mula kay Jimmy? Mula kay Jimmy, kay Ray Rogers? Oo, naroon ako nung kinolekta ang ebidensya. Ikaw ang nag-ingat nito. Oo, Nakita mo ba si Jimmy Rogers dito? oo, nakikita ko. Pwede mo ba siyang ituro at ilarawan ang suot niya? Nasa kanto siya ng mesa, suot ang navy blue na jacket. Naway may record na tinutukoy ng mga saksi ang akusado. I-record ito. Nagkaroon ka ba ng pagkakataon na kunin ito sa kustodya? Mga sample ng buhok mula kay Jimmy Rogers. Oo, at naroon ka ba ng kinuha ang mga sample ng buhok mula sa kanya? Oo, naroon ako. Ikaw ba ang nag-supervise sa pag-iimpake ng buhok na samples? Ako ang nag-supervise sa pag-iimpake ng buhok ng Collier County Sheriff's Office na pagkatapos ay inimpake muli ni Crime Scene Technician Van Waugh. Dinala mo ba ngayon ang mga sample ng buhok? Oo, dinala ko.
At ikaw rin, nandun ka ba? Nang nagkaroon ng palitan ng buckle kay Ginong Rogers, Naniniwala akong nagpalitan ng buckle nun. Oo, kaya kinuha mo ang mga guwantes. Ay, pasensya na. Humihingi ako ng paumanhin. Nagtaas ka ba ng pagtutol? Oo. hindi ko alam ang pagtutol. Hindi ako sigurado kung tinitingnan ko ang ebidensya, hukom. Hindi ko alam kung ano ang tinitingnan niya. Oo, ang susunod. At sige, lalapit ako. Kukunin ko ang mga yon mula sa iyo. Salamat. Sige. Kaya dinala mo ang buccal swab at mga sample ng buhok ngayon? Oo. Sige. Para sa talaan hukom, dinala ng mga saksi ang 58 at 58D. Nakita mo na ba ang mga yon? Nakita mo na ang mga yon? Oo. Simulan natin una sa 58 58 as sample ng buhok sa ulo. Jimmy Rogers, naroon ka ba nang kinuha ito? Oo. Nasa loob ba ng packaging ang sample ng markang 58A? Oo. Inilipat ko ng tanggapin ang Exhibit 58A ng Estado, walang tanong. Inamin ni Shorty. Nandun ka ba nun sa ng balbas? Kinuhaan ba ng sample ng buhok sa balbas si Ginong Rogers? Oo. At iyon ay sa 58B. Oo. Nandun ba sa 58B ang sample ng buhok ng balbas? Sa tingin ko, oo. Gusto mo bang suriin ang 58B? Kailangan ko munang basahin ito para masabi kung nasa 58B nga ito. Sige. Pasensya, hindi ko kabisado laman ng bawat pakete. Oh, Sige po, kagalang-galang, inaamin po namin ang ebidensya ng Estado na 58B, 58B pagtutol. Inamin ni Shorty. Si Bravo. 58C, nasa iyo ba ito? Nandun ka ba? Nung kinuha ang mga bulbol ni Ginong Rogers para kay Ginong Rogers, nandun na ako ngayon. Maaari mo bang ipaliwanag kung paano mo kinukuha ang mga bulbol mula sa isang tao? Ang crime scene technician ng Collier County ang kumuha ng buhok maliban sa bulbol. Ibinigay niya ang sipit kay Ginoong Rogers para siya na ang magbunot ng mga yon para sa sarili niyang kaginhawaan. at naroon ka nang si Ginong Rogers mismo ang bumunot ng bulbol niya. Oo, naroon ako. At nakita mong inilagay sa pakete ang mga bulbol. Oo. Ipakikita ko sa iyo ang 58C at tatanungin kung kilala mo ito. Buhok sa singit. Oh, At kung ang buhok sa singit ay nakapaloob para sa kanilang 58C, oh. kagalang-galang na hukom, nais po naming i-ebidensya ang 58C ng Estado, ito ang 58C. Agad tinanggap, walang pagtutol. Sa huli ang buccal swab, nandun ka ba nung si Ginong Rogers? Nung binigyan siya ng swab? Oo. Maaari mo bang ipaliwanag sa hurado kung ano ang buccal swab? Ang buccal swab ay isang standard na kinukuha mula sa bibig ng isang tao. Karaniwan itong kinokolekta gamit ang dalawang magkahiwalay na swab. Ikinikiskis nila ito sa loob ng pisngi, hinahanap ang mga epithelial cells, mga selula ng balat mula sa loob ng bibig. Pagkatapos nilalagay sa karton para matuyo at binalot ng papel. Ipakikita ko sa inyo ang 58 Kinilala ang 58 ddNA swab ni Jimmy Ray Rogers. At meron bing DNA swab sa loob ng packaging. Oh, Ngayon ipapasok ng Estado ang 58 David, walang pagtutol, ipinakita at tinanggap na. Nabanggit mo kanina na may taga-Collier crime scene na tumulong kumuha ng ebidensya kay Ginong Rogers. oo. Kinuha ng Collier County Sheriff's Office ang mga ebidensya dahil noon ay nasa loob pa siya. Sandali lang. Pasensya na nung panahong iyon.
Hindi ba tama na siya ay nasa Collier County nung nakuha ang mga ebidensya? O sige, Kaya naman. Estado asikasuhin ang mga alok at depensa ng saksi. Magandang umaga. Magandang umaga. Magalang ba si Ginong Rogers habang nangongolekta ka? Oo, naging magalang siya. Sige. Wala na akong tanong, John. Mananatili ba o palalayain ang saksi? Pinalaya na siya? Palayain, bayar na natin siyang palayain. Sige, salamat po, ma'am. Dahil dyan, 5 minuto na lang bago magtanghali, kaya magbe-break na tayo para sa pananghalian. Babalik kayo ng 1:15, bibigyan kayo ng mga 1 oras at 20 minuto para kumain ulit. Huwag ninyong pag-usapan ang kaso sa isa't isa, sa kahit na sino pa man o maghanap ng impormasyon tungkol sa mga tao o lugar na sangkot. Magkikita tayo ulit mamaya. paumanhin po, gusto ko lang magbigay alam kagalang-galang na hukom. Dahil sa schedule, ipinaalam ng estado sa korte at mga abogado na malamang tatawagin nila ang 2 FBI analyst sa hapon. Ire-renew ko lahat ng naunang motion at itatala sa record na hindi ko sila na-interview. Dahil sa kakulangan ng impormasyong ibinigay na sinasabi ng estado na kanilang isiniwalat, hindi namin ito lahat nahanap. Tom, gusto mo ba silang kausapin pagdating nila? Sa pinakamababa, oo, ibig kong sabihin, masasabi kong kunan pa nga sila ng salaysay. Pero dahil hindi ko nakuha ang ebidensya at hindi rin ako nabigyan ng sapat na oras para gawin ito, para maayos na makunan sila ng salaysay. Pagkatapos kong makatrabaho ang nakuha kong eksperto at magbigay ng affidavit sa korte, Ginagalang na hukom. Maari po ba akong sumagot? Oo. Noong Hunyo 25, nag-email si B.B. Fitzgerald para hilingin ang bench notes mula sa FBI. Noong Hulyo 2, nagpadala ako ng liham sa FBI. Kasama rito ang kompleto at hindi inedit na listahan ng lahat ng hinihiling niya. Nakatanggap kami mula sa FBI ng ilang mga bagay, kabilang ang maraming disk na lahat ay na-upload at lahat ng ito ay naibigay na sa Discovery. Ibinigay sa depensa ang lahat ng natanggap mula sa FBI, pati na ang lahat ng kanilang bench notes, lahat ng maaring ibigay ay naibigay na. Hindi ko maintindihan kung paano masasabi ng abogado ng depensa na hindi sila nabigyan ng lahat. Noong isang gabi, sinuri at binuksan ko bawat disk, naka-index ang mga iyon at pwedeng tingnan isa-isa. Gusto ko yon. Nasa tala ng buong at kompletong discovery ay naibigay sa depensa. Sige, ilalahad ko lahat kahit matagal na itong nasa talaan. Dahil meron tayong court reporter sa bawat proseso, sa bawat paghinto, bago ang paglilitis at habang isinasagawa ang paglilitis. Ayon sa Estado at FBI na ibigay na raw lahat pero taliwas ito sa sinabi ng eksperto ni Ginang Fitzgerald. Hindi ko alam kung ano ang totoo. Sa totoo lang, hindi ko mapilit ang FBI na gawin ang gusto ko. Ang pagpadala ng tao mula sa pamahalaang federal ay proseso na pwede nilang baliwalain. Pinapadalhan ko rin sila kaya hindi ko alam ang totoo. Nasa estado na lahat, wala na akong magagawa. Hindi rin nila mapilit ang FBI. Nandito pa rin ang dalawang yon. Kung gusto mong kausapin o kunan sila ng pahayag, bibigyan kita ng oras mamaya. Baka pumasok sila at sabihin, oo, may iba pa, ito na yon, hindi ko alam. Kaya ano ang gusto mo? gusto kong kunin ang pagkakataong iyon at malaman kung anong software at mga programang ginagamit. Hindi ito ang unang beses na napunta ako sa ganitong sitwasyon kasama ang estado kung saan may natatanggap kami. Sinasabi nila na nandoon na lahat. At alam mo, hindi ko nga ito mabuksan para malaman kung ano yon. Naranasan ko rin ito, nahirapan ako pati si Dr. Later. Nang humiling ako sa korte ng pagpapaliban dahil hindi siya available ng 2 linggo, tinanggihan ang aking hiling. Sa tingin ko, ito ay pag-alis ng due process para sa kliyente ko. Sa palagay ko, inilagay ko naman sa utos kung bakit iyon tinanggihan. At sa tingin ko ay naging malinaw at maikli ako kung bakit ko iyon tinanggihan. At nagbigay rin ako ng affidavit sa korte.
Isang affidavit na nagsasabing ito ay para sa ibang layunin ng negosyo at mga bagay na hindi naman talaga konektado rito. Mauuna ang kasong ito bilang capital murder case maliban kung may mas matibay na ebidensya kaysa sa ibinigay niya. Kailan mo sila madadala para makausap mo sila pagdating nila? Kagalang-galang na hukom, maaari ko po silang dalhin dito mamayang 1:15 ng hapon. Sana nalaman ko agad ito. Pinaalis na namin ang hurado at pinabalik ng 1:15 kaya dalhin mo sila dito ng 1:15. Magtitipon po kami bago ibalik ang hurado at makita kayo kagalang-galang na hukom. Tatawag ako agad at hihilinging nandito sila ng 12:30. Ayos ba yon? Kung gusto ninyong pabilisin ang tanghalian bago dumating ang oras, salamat. Pero kung gusto ninyong tapusin ang buong tanghalian, naiintindihan ko. Mike, may court reporter tayo. Mag-enjoy ka. Pwede ko bang pag-usapan ng isang bagay? Sabi ng abogado, hukom, ako ang nagproseso ng discovery. Okay, PDF ang discovery na binigay sa kanila pero may iba pang files na ibang format. Dumating sa amin ang disk na di ko mabuksan kaya nilagay ko ito sa PDF at doon nakalagay ang attachments. Nang kontakin namin ng FBI at sinabi namin, hoy, may mga file kami na hindi namin mabuksan, sinabi niya, nagpadala siya ng email pabalik na nagsasabing, pareho lang yan sa binigay namin sa inyo na PDF. Depende sa programang meron kami, tanggapin nyo kung ano ang ibinigay. Yun lang ang sinabi niya, kaya hindi rin namin nabuksan ang mga attachment. Gayunpaman, sinabi sa amin na lahat ng ibinigay sa amin ay makikita sa PDF file na ibinigay namin sa depensa. Maganda yung mga tanong para sa mga saksi. Kausapin nyo sila mamaya sa likod. Magkita tayo lahat ng 1:15. Salamat po, kagalang-galang na hukom.